Siyempre, hindi naman niya nakukuha ng buo yun kasi may commercial din siyempre sila Angeli at ang kanyang Genesis Company. Noong 2014 ay nagpagawa siya ng bahay sa New Manila. 15 million. New Manila. Uy, New Manila na yun. Kung di ako nagkakamali, dyan din, merong bahay din sila Pinoy dyan. Yung mga Aquino, New Manila. Pesos ang halaga ng lote. Of course, nag-appreciate na yun kasi nasa 200,000 per square meter na ngayon sa Grabe, mahal ano? Sobra. New Manila at tuluyan pang tumataas. Naswerte ni Hart yun. Nang ikasal sina Hart and Cheese, halos patapos na ang bahay na pinapagawa ni Hart. Doon tumuloy si Cheese kasama ang kambal nito sa first wife ng si Tintin Flores. Ayan. Yung pinapagawa daw ho ni Hart na bahay doon sa New Manila, doon tumuloy si Cheese Escudero. Doon tatandaan niyo po yung mga sinasabi Bahay ni Hart yung sa New Manila, di ba? Tapos si Cheese nakituloy o tumuloy doon si Cheese Escudero sa New Manila. O tuloy. May mga bulong-bulungan na noon na bahay talaga ni Cheese yun at ginamit lang na front si Hart kasi mas madaling na-justify kapag showbiz earnings. Hindi ka... Totoo yun, no? Yung tipo bang, mayaman yan kasi artista yan. Mayaman yan kasi vlogger yan. Hindi ho laging ganun. Ano po? Makramos, tingnan nyo hanggang ngayon, ganito pa din ho ang buhay. Simple pa din ho, mga kababayan. Diba? Pero pag politiko, syempre, uy, ang laki ng bahay niyan. Magnanakaw yan. Ganon. Ang isip, ninakaw sa kaban ng bayan niya. Ganon. So, mas maganda nga, no, na, sayo ko na pangalan. Total, naman tayo, magjuwa naman tayo, ikakasal naman tayo sa mga susunod na mga panahon. So at least, siya yun nakapangalan. Hindi maiisip na ninakaw sa taong bayan yan. O, di ba? Pag artista, automatic, iniisip, mayaman yan. Jericho Rosales yan. Daming arep niyan. O, di ba? Heart Evangelista yan. No? Merong kutsarang ginto sa bibig niya yan. Kanila yung Barrio Fiesta. Ngayon ko lang nalaman doon pala sa tsuhen, hindi doon sa magulang ni Hart. Kaya nang sa politics kasi magkokowa ka pa niyan. Tapos lalabas pa yung sasalin mo. Ito pabiro lang naman. Pabiro yung kinantsawa ni Hart si Cheese. Sabi niya, di ba nung nag-away tayo, pinalayas mo ko sa bahay at 3 in the morning, kaya lang yung kapatid kong susundo sa akin hindi magising. Kaya ayun. Sandali, JQ, ikakasal naman di mag-anuhan na. Ikaw talaga, pagka yung ganyan na usapan. Napapa-comment ka, JQ. Shout out sa'yo. Sabi, bahay niya. Tapos nag-away sila. Bakit siya ang aalis nga naman? Parang may mali. Di ba kadalasan, umalis ka sa pamamahay ko. Ganun Yung hindi may-ari, yung hindi aalis. Sa sasakyan, di ba? Yung mga may mga misis. Kayong may maingay, marinig ng misis ko. Ayun, narinig ko yung misis ko. Di ba? Bababa ako ng sasakyan, no? Itigil mo, bababa ako. Siyempre, ikaw may-ari. Aalis yung kunyari, girlfriend mo. Bababa, tigil mo na yung sasakyan. Bababa ako. Bakit mo naman papababain yung may-ari ng sasakyan? Tapos ikaw magdadala ng sasakyan. Ganun din yung bahay, mga bossing. Mukhang nadudulas dito Naloko sa kabilang room natulog. Kaya ni Hart yun, bakit siya ang aalis? Yun nga, bakit niya aalis? Bahay mo yun. Umalis ka sa pamamahay ko. Tapos na tayo. Dapat si Cheese ang aalis. In the same interview, naging emotional si Hart nung sinare niya yung isang thoughtful gesture na ginawa ng anak na lalaki ni Cheese. Sabi ni Hart, and I quote, akala ko kasi di nila ako ina-appreciate sa bahay. Pero sabi niya, teka muna. Dali, wait nga. Oo nga naman. No? Nay Survivor. Pambansang Nanay Survivor. Shout out sa'yo. Ikaw yung may-ari Kailangan ikaw ang bossing doon kahit papaano. Kahit sabihin mo pang mag-asawa kayo, kailangan alam nila sa sarili nila na ikaw ang bossing kahit papaano, ikaw ang mas may karapatan, ikaw ang dapat appreciate doon, di ba? Bakit siya ang kailangan manimbang? Bahay nga niya yun. So, kanina ba talaga yung bahay?
Cheese, kanino ba talaga yung bahay? No, bakit parang si Heart ang parang si Heart ang sabit lang? Ngayon naman, may apartment na si Hart sa Paris. Pero di naman kalakihan. Sabi niya, nag-unload daw siya ng mga alahas at nagbenta ng mga paintings para maipundar ang kanyang Paris apartment. Wow. Ngayon, naglaylo na sa mainstream entertainment si Hart. Ano na ba ang kanyang mga source of income? Hindi, di ba? Yung fashion model. Di ba? Yan, fashion model si Heart Evangelista. Makikita mo sa kalsada ho ng Paris, sa kalsada ho ng mga mayayamang bansa, talagang todo po si Heart Evangelista, di ba? Fashion model. Tama ba ako, Butch? Well, natin niya nagpe-paint siya. Pero halos 1 year naman bago makabuo ng isang painting. Painting. Tagal pala yun, no? Ang price range ng kanyang mga gawa or ang kanyang mga obra ay between 3 million to 6 million pesos. Ang laki naman. Kaya lang, 3 million to 6 million pesos, kung isang taon naman, matatapos. Sabihin mo na 6 months, tapos hindi naman agad-agad mabibili yan. Sabihin na natin 1 year. Maano pa din yun. Kumbaga, maliit pa din yun. Hindi pa din ganong kalaki yan. Kung 6 million mabenta, kalahating milyon per buwan. Ano? Pero kadalasan ay ayaw naman niya ito ibenta due to sentimental reasons. So, wala din pera. Napapasok. Ang mga hand-painted bags, 200,000 pesos per piece pagka pininturahan niya. Sa mga fashion week, klaro na fashion influencer si Hart at hindi siya fashion model. Ay, mali pala si Mark Ramos. Hindi pala fashion model. Fashion influencer daw ho. No? Kasi ang fashion model, doon inaayusan sa venue at ang mga nag-aayos ay mga official makeup artist at hairstylist. Yan. Kunyari, mga Dior. Yung mga Louis Vuitton. Si Louis Vuitton. No? Si Louis Vuitton brand ang kukuha ng mga makeup artist, etc. At doon, sa likod ng backstage, aayusan yun. Di ba? Ganon ang fashion model pala. Yung kay Hart, saan po ba? Ito nga, pati nga mga kilikili ng model, doon binawax. Si Hart sa hotel inaayusan na makeup artist at hairstylist na bitbit niya from Manila. Siya may bit-bit din. Siya ang may dala. Ano po? Like example, ito, kunyari, dito tayo, tapos sa kararampa, sa kalsada, ganun po ba yon? At one outfit lang siya, samantalang ang mga fashion model ay palit ng mga damit backstage. Pero, wait lang ha. Fashion model, palit ng palit. No, pero yung pagpapalit nila, iisang brand lang ho yan. Like example, Lacoste. Pag nagpalit ng Lacoste, Lacoste pa din. Kasi ipinapakita lahat nung kanilang item na Lacoste. Ganon. Yung kay Hart, isang palitan lang daw ho. Pero itong tanong, kumikita ba talaga ang mga fashion influencers? Yes, hundreds of thousands of dollars a month. That is possible, pero bihirang-bihira yun. hundreds of $1,000. Ang 100,000. Magkano ngayon? Kulang 6 na milyong piso. Ang laki din. Pero sa buhay ni Hart, sa sitwasyon niya, parang hindi ho ganun kalaki yun para sa kanila. May mga fashion influencers naman na nagtsatsaga na lang sa mga free gifts na binibigay ng mga brands na pinopromote nila. At meron din naman nagkakadautang-utang para lang mapanindigan ang pagiging fashion influencer. Kasi may sarili yung team na kailangan bayaran at i-maintain. May ganun pa. Ay, yung sa akin mga bossing, yung sa Ray-Ban, bayad ho yun, ha? Hindi ho ako nagbit-bit ng kusino man para makuha ng Ray-Ban. Bayad ho nila yun, ha? Sabi nga nung kaibigan ko, sabi nung kaibigan ko kanina, no? Habang ako ho ay patulog na at siya naman ay manonood ng sine daw. Ano sabi? Ayan sabi nung kaibigan ko. Sabi, I saw you in the big screen. Ayun at the cinema. Now, I saw you in the big screen. Sabi ko, annoying, right? Sabi niya, no, looking fresh, bro. Bayad yun, ha? Tuloy. I don't get to see Hart's IG account, but in her YouTube channel, ang focus ay nasa kanya at hindi sa brand.
Tapos pinaghahalo-halo pa niya ang mga brands. Matutuwa ba yung mga kanyang mga Ako napanood nyo na yung commercial na ginawa ko doon sa Ray-Bans. Hindi sa akin, di ba? Halos puro nasa mukha ko lang, halos nandun sa salamin lang ko, mga kababayan. Nandun lang, no? Kasi yun yung ibinebenta nila. Yun ang kailangan nilang ma-focus na makita ng mamamayang Pilipino dito sa Estados Unidos at dyan po sa international model, si Mark Ramos. Joke lang. ini-endorse, pinapromote doon kung labo-labo sila. Ang tanong tuloy, Oh, does she go to fashion weeks to work or to shop? Kayo, ano tingin niyo? Sa mga siguro, dahil sa pagkita din, kung di ako nagkakamali, para kumita din, pwede, pero tingin ko hindi. Ewan ko. vlogs kasi ni Hart, she visits fashion houses and gets the VIP treatment. Sinasalubong siya, tapos may nakahanda ng mga croissant at sandwiches. Ay, oo. Ako mga bossing. Pumasok ako. Hindi, ganito. Kunyari, tumawag sa akin Rolex. Mark, nandito na yung order mo, Rolex mo, dumating na. Pagpasok ko niyan, mga kababayan, doon sa pinto ng Rolex, syempre, excited ka na, di ba? Nakita, kabisado na nila yung mukha mo. Tatanungin agad sa iyo. Ano po ang gusto nyo? Water? Or ito po, no? Minsan hindi na magtatanong. Meron na pong champagne. Vogue Clicquot. Yun yung mga nakaserve sa kanila. Vogue Clicquot. Diba? Nakaserve agad. Hindi naman tayo VIP. Kaya lang syempre, gumastos ka doon sa mga luxury brand nila doon sa mga mamahal na hindi naman po lahat. No, hindi sa pagmamayabang, hindi po lahat nakakabili doon. Kaya gano'n nila i-treasure yung mga yon. With champagne or minsan sparkling water. Di ba? Kahit naman sa mga bangko, ang mga valued clients lang ang pinakakapi ng manager. Tapos, pagdating ka ni Hart sa mga fashion house, halimbawa sa Dior, may free gift pa siya. Naku po, di ba? Pagpasok pa lang sa Dior, free gift. Di ba? Dali Naalala ko, merong nag-post. Hindi, parang nandito, kasama yun Kasama yun dito sa pag-i-explain ni Butch Francisco Kahit naman dito sa mga local department stores, kapag big spender ka, may free gift ka. Tapos ito pa, nag-iwan ng resibo yung isang stylist ni Hart na sinabing, she is the second biggest buyer sa YSL in the whole wide world. Naku po. Kumbaga, siya pa yung gumagastos. No? Siya pa yung gumagastos. Ako, baka kinalbo na ngayon ni Cheese yung stylist dahil lalo sila naging mag-asawa because of that post. YSL ho yun Paano ko babasahin yun? Yves Saint Laurent. Hindi ko alam kung paano basahin pero YSL ho. Nako, napakamahal na brand din ho nun. Fortunately for Hart, kung ano man ang mangyari kay Cheese, ligtas pa din siya. In today's political lingo, safe siya. She is not legally liable kasi yun, anti-fencing. Alam niyo ba kung ano yung anti-fencing? Ito yung possession of stolen goods. Halimbawa, ninakaw na bagay tapos binenta sa'yo o binigay sa'yo at nahuli na nasa Sa iyo. katawan. Sa mo, no? Yun. Hindi siya masasama. Pero alisin ko na. Madami na tayong nalalaman kasi meron pa tayo isang topic. Grabe. Hindi. Ang natutunan ko dito, ang akala ko talaga, magulang ni Hart Evangelista o mismong sila Hart Evangelista, mga boss chief amo sir, yung nagmamay-ari noong noong Barrio Fiesta, mga bossing. Yung pala, yung tsuhin niya, no?